Hi guys! Welcome sa akin channel. Ang video na to ay tungkol sa basic tutorial ng larong Genshin Impact. Ang Genshin Impact nga pala ay isang uri ng gacha game, fantasy game kung saan ito ay tungkol sa journey ng kambal na napadpad sa mundo ng Tibat at nagkahiwalay sila. Sa start ng game, pipili ka kung aling kambal ang gusto mong maging character at siya yung magiging hero na gagamitin mo sa journey mo dun sa pinaka magiging unang journey mo dun sa mundo ng Tibat na sinasabi. Payo ko lang pala sa pagpili sa alin sa kambal na character doon. Una is kung alin yung gusto mong maging doon, kung lalaki or babae ang gusto mong gamitin, gusto mong maging mag-represent ng sarili mo. Tsaka pangalawa is kadalasan kasi sa Genshin, sa mga cutscenes, ang ano talaga usual na nawawala dyan, ang nahinahanap is yung babae, si Lumin. Tapos, ang traveler, kumbaga, is usually si Ether, yung lalaki. Kaya baka gusto niyo ding i-consider doon. Kasi may mga pagdadaanan ka doon na mas magandang ma-experience na ang gamit is yung lalaking traveler kaysa doon sa babaeng traveler. Ang mundo ng Tivat pala guys ay tungkol siya sa world na may 7 nations. Ang 7 nations na yon ay may iba-ibang klase ng elements. Malalaman mo din kung ano yung mga elements na yon na sinasabi ko. Ngayon, ang magiging first stopover mo ay yung Anemo Nation, which is yung Mondstadt. Pagka-start ng game, may makikilala ka doon. Si Paimon, magiging kasama mo siya. Siya yung magiging travel guide mo at traveling companion mo. Pero along the way, meron kang makikilala ng mga characters doon sa first stopover mo na nation, which is yung Mondstadt. Note lang natin na doon sa magiging journey mo doon sa Mondstadt, mayroong makukuha kang mga free characters doon para mabuo mo yung isang team. Ang isang team kasi is binubuo ng 4 na characters. So, kakaroon ka na kagad ng characters kasi bukod doon sa kambal na napili mo, merong maibibigay sa'yo ng mga free characters. Sa characters naman, dalawang uri yan. Merong 5-star character, may 4-star character. 5-star character, madalas syempre, malalakas. Tapos, mas magaganda yung mga skill, tsaka yung mga ambag nila sa team, kumpara dun sa mga 4 stars. Pero hindi ibig sabihin na 4-star is wala nang pakinabang kasi minsan may mga magagandang 4 stars din na kaya pang lagpasan yung kakayahan ng ibang mga 5 stars na characters. Kaya iti-take mo din doon. Kaya hindi porket nakakuha ka ng ganitong character or may binigay sa yung character na ganito agad-agad mo na siyang ile-level up o palalakasin. Bakit? Kasi ang pagbuo ng isang team, hindi yan kung sino-sino lang ang ipapasak mo. Hanggat maaari, meron kang iba-ibang klase ng element at kanya-kanya karakter doon sa 4 na yon sa isang team mo ay may kanya-kanya silang role na gagampanan. Role na sinasabi ko is sa 4 na yon may isa ka doon na siya yung taga-damage, na mataas ang damage niya kasi siya yung magiging on-field mo, siya yung magagamitin mo para makapatay ng mga kalaban or kung sino man yung kailangan mong labanan doon, kung ano man yung mga needs. Tapos, bukod dun kay damage dealer mo, which is sinasabing DPS, meron ka doong tinatawag na sub-DPS. Ito yung mga sub-DPS, yun yung mga character na kayang mag-provide ng damage kahit hindi sila yung naka-on floor o kaya naka-on field. Ito yung mga characters na may skills sila na kahit magpalit ka ng character doon sa on-field is andun pa rin yung skills nila, magbibigay pa rin ng damage. So after kay sub-DPS, meron ka din syempre tinatawag na shielder. Ito yung mga characters na nagbibigay sila ng shield. Syempre pag may shield yung character mo, ibig sabihin di siya basta-basta agad makaka-receive ng damage, di siya basta-basta mamamatay. Tapos meron naman tayong sinasabing healer. Syempre from the world itself, heal. Ibig sabihin, mag-heal yung character mo, babalik yung buhay, para hindi ka din basta-basta mamatay. At ito, yung pinaka-last pero sobrang importante ito, yung mga characters na nagbibigay ng buff. Yung buff na sinasabi ay yun yung mga characters na kayang magbigay ng sa skills nila, sa kakayahan nila is magbigay ng karagdagang damage
para dun sa DPS mo. Ito yung mga characters na ano nila, specialty nila is magbigay ng additional damage boost dun sa magiging DPS mo pag ginamit mo yung skill nila, yung kakayahan nila. So, yun yung mga dapat i-consider mo pagka magbubuo ka ng team. Tapos, along the way naman, bukod sa makukuha mong mga free characters, meron kang makukuha niyan sa pamamagitan ng pagpupul. Pagpupul o kaya pagwi-wish. Ang pagwi-wish naman ay ano siya na nagpapalit-palit siya every 20 days. Ngayon, yung mga nasa banner na yon na sinasabing wish, yung mga characters na naandun, mamimit mo yon along the journey mo kung hindi mo sila kilala. Ngayon, since simula ka pa lang, wala ka pang kilala, ang mas magandang gawin mo dyan kaysa mag-pull ka dun sa mga characters na hindi mo naman kilala, hindi mo pa alam kung magugustuhan mo hindi, mag-ipon ka na lang ng mga makukuha mong rewards na yun yung gagamitin mo pang-pull dun sa banner na yon. Para kung sakali mang may makilala ka ng mga characters in the future tapos gusto mo siyang i-pull, ready yung mga yung mga kailangan mo para pang-pull dun sa character na gusto mo na yon. Sa pang-pull pala na sinasabi ko, dalawa yan. Merong sinasabing Primo Gems na mako-convert mo siya sa Fates na sinasabi. Primos tsaka Fates. Tapos yung Fates naman, dalawang klase yan. May blue tsaka pink. Yung pink, yun yung pinaka-importante sa lahat kasi magagamit mo lang yun pang wish or pang pull doon sa limited banner. Gaya na sabi ko, yung limited banner ay yun yung nasa 20 days na naka-up lang siya ng 20 days tapos after 20 days mapapalitan na naman siya ng ibang character. At kung sino man yung papalit sa kanya, makikilala mo din yun along the journey mo doon sa Teyvat na yon. Nandun yung pwedeng makuha, pwedeng naandun yung Archon which is yung god ng isang nation, pwede mo siyang ma-pull or yung ibang 5 stars characters na makikilala mo din na gusto mo ring i-pull at para feeling mo mas komportable kang gamitin sila. Ganon yun. Tapos meron naman yung Blue Fates. Yung Blue Fates naman, magagamit mo siya pang pull ng hero or ng character tsaka weapons na din dun sa standard banner. Kaya kung gagastos ka man ng Fates, mas maganda yung Blue Fates gagamitin mo dun sa standard banner kasi permanente yon. Kaya hindi yun nawawala, kaya hindi ka magsasayang dun. Ngayon, ang Primo Gems mo, wag mo siyang i-convert ng Blue Fates. Kasi pwede mo yung i-convert yung Primo Gems mo sa Fate para pang pull mo. Pwedeng direktang pull mo na lang gamit ang Primo Gems. Pwede rin namang i-convert mo siya sa Fates para pang wish mo. Wag mo siyang gagamitin sa Blue. So, sa Pink mo lang siya i-convert kasi doon ka lang gagamit ng Primos at ng Pink Fates sa limited character, limited banner kasi syempre after 20 days papalit na siya. Kaya dapat hanggat maaari yun yung marami ang pampool ka, yung pampool mo or yung mga pang-wish. Sa pagpupul nga naman pala, parehas sa limited banner tsaka dun sa standard banner, ang pinaka dyan is maximum is 90 pulls. Kumbaga 90 na pink fates ang 90 na pink fates ang maximum na pwede mo magamit para makuha mo yung 5-star na character. Ngayon, sa 90 pulls mo, hindi pa sigurado yun kung yung makukuha mong character na 5-star is yun yung nasa banner. Doon magfo-fall yung sinasabing guaranteed or 50-50. Yung pag sinabing guaranteed, ibig sabihin, sure ka 100% na yun yung makukuha mong 5-star na character yung nasa banner na pinupul mo. Ngayon, pag sinabing 50-50 naman, ibig sabihin, 50% pwede kang manalo, makuha mo yun. 50% naman, pwede kang matalo. Ibang 5-star character ang makukuha mo. Which is, yung mga 5-star character na talo sa 50-50, madalas sila yung mga 5-star characters na medyo napaglumaan na, luma na, o kaya yung mga na overpower na ng mga bagong lumabas na mga characters. Kaya ganun yun.
Kaya ganun ka-importante ang pag-iipon ng mga pampul na pink to fates or yung primo gems din kasi hindi ka sure na mananalo ka or makukuha mo yung gusto mong character. Kaya hanggat maaari iipunin mo yon. Kasi para paglabas ng kung sino ang gusto mong character na makilala mo all the way na gusto mo siyang makuha. Tapos paglabas na siya, pag lumabas siya sa banner, sure ka na sakto yung magagamit mong mga primo gems or fates para i-pull yung character na yon. By the way, yung 90 pulls na sinasabi ko is sagad na yun. Sobrang malas mo na. Mayroon namang mga accounts na swerte na isang pull pa lang, nakukuha na agad nila yung 5-star characters. Mayroon naman na nag-10 pull sila, 10 pulls kasi ang pinaka-maximum sa isang pull eh. Minsan, umuwi doble, triple pa yung nakukuha nilang 5-star character. So, depende na lang din talaga yon sa swerte na meron yung account mo. Nga pala may isa pang ano doon na naka-up yung banner ng weapon. Yung sa weapon banner naman is yung nakalagay doon is yung mga signature weapon ng kung sino yung character na naka-up sa limited banner na yon. Ngayon, ang pagpupul ng weapon banner, madalas hindi siya recommended para sa mga free-to-play o yung mga hindi gumagastos. Walang mga panggastos na mga naglalaro kasi magastos siya. Sobrang magastos. Tapos kung ano man yung ilan man yung naipon mong pool doon sa weapon banner na yon, pag nagpalit after 20 days, mawawala na din yung naipon mong doon, naipon mong pools. Yung naipong pools na yon, yun yung sinasabing PT. PT, ibig sabihin kung ilan na ang na pool mo. Ilang beses ka na nag-pull sa isang banner. Sabi ko nga 'di ba may 90 'yon maximum. Ngayon, kung ilang pulls ka na meron within the 90 na yon, yun yung magiging PT mo. Ibig sabihin, kunyari, 90, di ba, maximum. Meron ka ng 40 pulls, naka 40 pull ka na, wish ka na, pero wala pa rin nauluwi na 5-star. Hindi ibig sabihin nun is 40 PT ka na. Ngayon, after mo pag makuha yung 5-star na character, magre-reset yung PT mo, panibagong 90 na naman siya. 'Di ba? Gaya ng sabi ko, 90 yung sagad. 40 na wish o hindi pa nauwi. Pag wish mo ng pang 41, yun, nakuha mo na agad yung nag-gold na siya, nakuha mo na yung 5-star character. Regardless kung yung character na nandun o yung ibang character na 5-star ang makuha mo, reset na naman yun. Yung sunod na magiging pool mo, hindi na pang 42 yun. Balik yun umpisa, 1 count na naman siya ng 1 to 90. Ang magiging difference lang doon is kung, yung gaya ng sabi ko kanina, guaranteed ka ba or 50-50. Kasi kung yung nakuha mong character is yung nasa banner, ibig sabihin na yung magiging sunod mo na mapukukuhang character is automatic yun 50-50. Pero kung yung nakuha mong character dun sa banner na pinupul mo, hindi siya ang nakuha mo, iba ang binigay sa'yo, next na makakuha ka ng 5-star character, guaranteed na yon. Ibig sabihin, yung nandun sa banner, yun na mismo ang bibigay sa'yo. Kaya ganun ang pinagkaiba ng 50-50 tsaka guaranteed, tsaka yun yung sinasabi na PT. Payo ko lang sa inyo guys, kung gusto nyo, mas maganda ang mag-ipon ka lang ng pang-pool kahit umabot yan ng 1,000, ilan hundreds, 500 na pang-pool. Mas magandang ipunin mo siya kaysa matempt ka mag-pull dun sa banner na naka-up na hindi mo naman kilala at hindi mo pa siya gusto. Ganon. Kasi mas maganda yung along the way, makikilala mo yung mga characters na pwede mong makuha in the future kasi para pag nag-up sila sa banner, alam mo na, target mo na siya, ngayon mayroon kang pang pull sa kanya, makukuha mo siya. Kaysa yung pull ka ng pull sa banner na hindi mo naman sigurado kung gusto mo siya o hindi kasi hindi mo pa naman kilala, para ka nag-i-invest niyan sa love life na hindi ka siguradong siya yung magiging kasama mo or magugustuhan mo siya hanggang sa huli. O kaya naman, pwede ko rin i-suggest na bago mo i-pull yung character na nasa banner, pwede ka rin na mag-research muna sa YouTube kung anong story niya, anong playstyle niya, paano siya gamitin, kasi para makita mo kung gusto mo or hindi yung character. Para pag makuha mo siya, alam mong gusto mo na siya, gusto mo na siyang kunin.
At yun lang sa ngayon. Next video natin, tatry naman natin mag-focus dun sa pagbibuild ng characters o yung mga heroes, build tsaka team comms na din. Hanggang dito lang. Kung may mga ibang questions kayo, may mga tanong kayo, pwede nyong iwan sa comment section para matakil natin sa susunod na mga gagawin nating videos. Yun lang sa ngayon. Salamat!